Sabi ko, lakas mga pansali. Pero doon. Alright, let's go. So ayan, nakabili na tayo ng intercom na ngayon ay nakakonect sa camera natin via Bluetooth. Ngayon tignan natin kung talagang nag-work nga siya ng maayos sa camera Insta360 Ace Pro, no? Ito palang binili nating intercom guys is Fridcon T-Max S Pro. Yun yata yung pangalan. So yun, no, nabili natin to ng discounted. Diba 3.5 lang yun. Ngayon medyo nabili natin siya ng discounted. Medyo in-overtake tayo ni Jap. Ayop talaga si Jap. Yan, tignan natin yan kung talagang maganda yung voice quality ng intercom pang external mic na itong ating camera, no. Ito yung binili kong unang external mic kasi dual purpose siya eh. Pwede mo siyang i-connect dito sa camera and at the same time nag-ano ka, pwede mo siyang pang intercom sa mga kasama mo. Pero yung isang issue na nakita ko is unlike sa intercom, multiple yung pwede mong i-bluetooth, like 6 based dito sa ano, sa description netong nabili naming T-Max. Pero kapag kasi kinunek mo siya sa ano, sa camera mo, hindi na siya mag-ano, hindi na siya pwedeng ma-pair sa mga ibang intercom pa. Kaya yun, siguro yun lang yung downside niya. Pero pwede naman kapag dinisconnect mo siya sa camera mo, makukunik naman siya ng automatic sa mga kasama mo sa intercom. Maganda din itong meron kang intercom, lalo na kung medyo marami-rami kayo nagra-ride. Kahit yung unahan nyo siguro, yung nagli-lead sa inyo, tsaka yung dulo, may intercom, medyo maganda na din yun. Kasi merong communication sa unahan, tsaka sa likod. Ayan. Maya punta tayo sa bahay ng tita ko eh. Pagdating natin doon i-replay natin tong video na to para ma-check natin kung talagang gumagana at kung ano yung quality ng voice. Kasi medyo open yung chin natin. Medyo may pumapasok na hangin. Tignan natin kung na-absorb niya yung hangin. Or kung may noise reduction, wind cancellation siya. Testingin din natin tong camera ng gabi. Although na-testing naman din namin to dati ng gabi kaso wala ang external mic na ganito. Yan. Sa Sunday kasi guys, meron kaming ride kasama ko yung nung pumunta kami sa Cafe Sinukuan. At yung pinsan ko na pumunta ng Mount Samat. Yan, yung mga kasama natin sa Sunday. Magpupunta naman tayo ng Manawag kasi bago yung mga motor nila eh. Kaya Papa Bless. Ako kasi pumunta na ako dati ng Manawag last December. Ayan, check natin kung maganda yung quality. Nakakainip kasi kapag yung video puro na lang sound lang ng motor, ng daan, pero walang nagsasalita ganun. Ayan. Kapag medyo pangit to, tas hindi siya magandang kinalabasan sa video via Bluetooth connectivity, try natin bumili nung external na mic talaga na ginagamit ng mga motovlogger yan. O ngayon, nandito na tayo malapit sa AUF, Angeles University Foundation, which is ang alma mater namin dalawa ni Isa. Ito yung Sports Cultural Center namin. At dito naman yung building namin, Professional School. Diyan yung mga building ng halos yung mga nandyan is yung mga business course. Tsaka yung mga law. Yan. Yung sa main building kasi, yun yung ano eh. Yun yung mga
Doon na halos yung mga building ng mga medical courses. Pero grabe naman si kuya. Ganun siya mag-drive. Nagmamadali si bossing. Sayang wala pa akong camera dati nung unang bili na itong motor. Unang bili ng bagong helmet. Bago ako magtrabaho, wala naman talaga akong mga mga magagandang motor, magandang helmet. Talagang lahat hiram. Yung motor na unang ginamit ko is sa kuya ni Isa, which is parang binigay na din sa akin kasi na-stuck niyo sa bahay, so ako na yung nagpagawa. Pinagawa ko yun, pinarewire ko. Tapos dahil medyo matanda na rin yung motor, pumapalya na yung block niya, pinapalit ko din yung block niya, kaya malaki din yung nagastos ko doon bago ako makabili na itong NMAX. Tapos yun, pagkabili ko ng NMAX, bumili ako ng ilang months din after kung mabili itong NMAX. Doon pala ako bumili ng helmet. Kaya syempre medyo pricey din yung helmet eh. Etong pinabagong purchase natin, yung after ng helmet, etong camera na. Pabili na tayo ng camera. After ng camera, eto naman yung intercom. Kaya sana medyo mas marami pa tayong mabiling accessories soon para mas gumanda yung content natin. Although hindi pa naman talaga ako nag-upload kasi habang re-record tong video na to ngayon, wala pa talaga ako naiisip na pangalan ng page ko sa Facebook, sa TikTok, or sa YouTube. Ay, medyo malapit na tayo sa bahay ng tito ko dito sa Barangay Santa Te. So, mamaya babalikan namin kayo pag nasubukan namin at pag pauwi na kami ni Isa. Okay, goodbye. Alright. So, yun. Tinry na namin yung intercom na i-pair dito sa device. Kanina kung makikita nyo sa video. Na effective naman siya. Nagre-record naman ng maayos. Record naman ng maayos yung mic niya. Yeah. So yun, maganda din naman yung sound. Pero siguro yung boses ko lang medyo ipit. Kasi yung helmet medyo bago pa. Kaya pag nagsasalita ako, medyo parang ipit yung pisngi ko eh. Kaya yung pagsasalita ako medyo parang may nakaharang sa bibig. Ganun. Parang laging puno. Mga ilang suutan pa siguro bago lumawang ng maayos. Pero overall, intercom Pridcom T-Max sulit. Pwede mo na siyang i-intercom sa mga kasama mong may intercom. Pwede mo din siyang i-connect sa iyong camera. Downside is pag naka-connect siya sa camera, hindi ka pwede mag-connect sa mga ibang intercom. Yun yung findings ko Sa ngayon, yun pa lang yung findings ko. Kasi one time pa lang naman namin ginawa Naka-connect ako sa intercom kanina dun sa kasama namin bumili. So habang nandun kami sa shop, pinag-connect namin yung tatlo. So yun, okay naman sila. Kaso nung in-on ko na yung camera, tas pinair ko, nag-pair siya pero na-disconnect yung ibang intercom. Halos lahat ng intercom na naka-connect, na-disconnect sila. So yun, feeling ko yun yung problem lang sa kanya. So far yun lang naman yung downside ng nakita kong. Actually hindi naman siya downside kasi kung iisipin mo,
cellphone to cellphone, nag-bluetooth kayo, isa lang din naman yung kaya niyang i-connect di ba? Pero dahil siguro sa intercom, meron silang ganong features na kaya niya mag-connect ng multiple. Pare-pareho silang kaya mag-connect ng multiple. Kaya nakakapag-connect sila ng marami. Pero sa camera naman, wala siyang feature na gano'n na kaya niya mag-connect ng multiple. Kaya siguro one at a time lang kapag yung camera yung nakakonect sa intercom. Pero overall yung intercom, yung mismong um, ear speaker niya kapag naka-intercom versus intercom connection tayo versus to intercom, okay naman siya, maganda, malinaw yung boses na naririnig ko, malinaw din yung nare-receive ng other party. Binili pala namin to sa Revzilla Angeles City, Pampanga. Yan. Mabait yung mga nagbebenta guys. Lalo na pag marami kayong bibilin, like yung sa amin, 4 na intercom binili namin. Binigyan nila kami ng discounted price bukod dun sa SRP na 3,500. Medyo maraming bato dito, maraming kino-construct pa kasi itong daan eh. So yun guys, yun lang yung update natin para sa Intercom Freedcom T-Max Pro natin. Sobrang ganda niya, pwede siyang i-pair sa camera. Kayo nang bahalang dumiskarte kung anong yung bibili nyo kasi meron ka price din to na Freedcom din eh. Pero ako T-Max yung binili ko, pati yung kasama ko T-Max yung binili namin. Kayo na lang bahala mag-decide sa dalawa kung anong mas gusto nyo. Peace.